Sabaklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy. Sa magandang umaga pa rin po, Metro and Mega Manila. Sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa atin, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Energy FM. Maraming salamat po. At syempre dun po sa mga, nasasabik na sa mga chikang daladala natin, wait lang, kalma lang muna, 'di ba? Magpapakilala lang po muna kami. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo! Ano, second hour para sa programang Baklita Siana dito sa Energy FM. Sa mga nanonood po sa ating digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating YT channel, sa YouTube channel. Ayan, sa ating mga team replays sa Makaimpanig ng Mundo at ng Pilipinas. Hello Philippines and hello world. Yes, nananawagan lang tayo sa tech natin. Bakit wala tayong internet? Ayan. Diba? We couldn't see something here. Oh, Okay, but anyway, anyways, Mare, alam mo talaga, pag sinabing phenomenal actor ka, talagang seasoned ka, lagi kang pinag-uusapan, lagi kang kahit high saan gross. nasaan ka, oo. Kagaya na lamang ni Meme Vice. Correct. Alam mo, itong mga nakarang araw, ang dami na namang usap-usapan tungkol sa kanya. Tungkol? Isa sa mga mainit na pinag-uusapan ngayon ay yung naging hindi ko masasabing pasaring. Pero kasi masakit bilang siya ay na-award bilang Best Actor ng Metro Manila Film Festival. Opinion naman yun ni Attorney Topacio. Na sinabi niyang maganda yung acting ni Meme Vice ganda. However, mas maganda daw, no F-way nga ang sinabi niya eh. No F-way daw sa acting ni Piolo Pascual. So mas bet niya daw yung acting ni Ang Piolo nagsabi Pascual. nito ay si Attorney Topacio. Well, opinion naman siguro niya yun. Kasi siguro nakapanood siya ng Metro Manila Film Fest ng mga pelikula, di ba? Kumbaga kanya-kanya naman sigurong taste Opinion. yun. However, meron pa siyang ibang pinasaringan. Na bakit daw ang may hawak ng Metro Manila Film Festival ay ang MMDA. Ay, dapat sumulat siya sa Office of the President. Kasi dapat, 'di ba, sabi nga niya, ang dapat daw may hawak ay ang Film Development Chuchu ng Pilipinas. Bakit daw hindi ang yung film, hindi yung isang departamento ng gobyerno, isang ahensya ng gobyerno na wala namang mandato tungkol sa pangangalaga sa pelikulang Pilipino. In short, walang kinalaman. Walang kinalaman. Dahil ang kanilang pagtutuon dapat ay sa saayos ng traffic. Pero in fairness sa MMDA, they pulled it off. Ang ganda ang ayos ng Metro Manila Film Festival this year. Diba? Walang masyadong siksikan. In fairness diba? naman. Pero going back dito kay Meme Vice ganda, parang hindi, ako kapag kasi, mas priority ko yung mga taong nagbibigay ng kanilang mga, alam mo yun, ng kanilang mga opinion sa mas magandang pamamaraan. Bakit ganon? No F-way pa siya tungkol. Kasi may sinabi pa siya yung comment niyang yun. Siguro, unang-una, diba? Una nga, gaya ng sinabi ko kanina, diba, Mare? Siyempre, nire-respeto din naman natin yung opinion niya bilang isang manonood. Dahil baka nagbayad din naman siya para manood talaga, diba? Pangalawa, siguro sinasabi niya dun sa issue na bakit nga ba ang MMDA ako napapaisip ako ngayon kaya kanina habang ikaw ay naglalatag. Film Development Council ba yun? Na kumbaga parang habang ikaw ay naglalatag nitong kumbaga inuulat natin ngayon. Napapaisip din nga ako, 'di ba? Na oo nga, bakit hindi na lang din sana yung pondong nakukuha or yung share na nakukuha ng MMDA, 'di ba? Sana mapunta na lang din talaga sa film development or film council na Film Development Council. Film Development Council na ito para mas mabigyan pa ng oportunidad yung mga artistang napaglipasan na ng panahon or yung mga walang trabaho para magkapondo. At saka eto pa isa pa tumare Sana magkaroon ng magkaroon ng batas in the future. Na ang mag-fund ng pelikula ay ang gobyerno.
para pwede din nating ilaban sa ibang bansa. Kasi alam mo, yung parang mga nilalaban sa Cannes. oo, may nalaman ako na sa Korea pala, ang laki ng tulong ng government. Sa film industry. Hindi lang private sector pa lang gumagastos dyan. May mga time na sinusuportahan talaga ng government ang isang pelikula upang nang sa ganun ay they go international. Kung meron man dapat, 'di ba, na isang sangay ng gobyerno na dapat alam mo 'yon, humawak ng ganitong klaseng malaking, alam mo 'yon, festival. Tourism, pwede. Bukod sa tourism, MTRCB. Oo, MTRCB. 'Di ba? Kasi sila yung mga talagang ito yung mga may kaugnayan sa pelikula, sa palabas sa telebisyon, sa kung ano man namang ginagawa ng ating mga iniidolo, mga personalidad. Yes. Pero mabalik tayo dun sa pagbibitaw niya ng effort. So ibig sabihin ba nito pinasasaringan niya si Meme? Parang Kasi 'di ba ganun na nga. hindi ba deserve ni Meme yung award na yun? Yun ba yung sinasabi niya? Oo. Alam mo naman si Meme kahit saan nandun siya. Oo, 'di ba? Lagi siyang Correct ka. Kumbaga laging stariray. Kagaya na lamang nito nakaraang. Mm. Hindi mo stariray kasi hindi mo naman talaga hindi mo memenusin ang pagiging star ni Vice Ganda. Yes, totoo Kaya naman. siya phenomenal phenomenal actress, box office Oo. actor or actress kung tawagin. Usap-usapan din mari ngayon ang isiniwalat ni Unbogable Star, Vice Ganda, tungkol sa umano'y 3 witch reporters sa buhay niya. Okay, 1, 2. Hindi tayo 3. Oo. Sa latest vlog mari ni Vice Ganda, kamakailan lamang ay inusisa siya ng Call Me Mother co-actress niya na si Nadine Lustre tungkol dito. Ang tanong, ikaw, sinong witch mo? Tanong ni Nadine. Kasi parang pinag-uusapan nila doon yung mga wicked witch. So 3. Oo. Hindi sila Kuya Oji kasi 5 sila. Oo. Josa, si Mameloy. Mamaloy, Si Kuya Oji. Oo, si Kuya Oji. Si si sino ba to? Jegs, Si Mrena. Oo. May nadagdag pa si Oliver Carnay. Correct. Doon pa si Alaska Boy. Oo, si Alaska Boy. Oo. 'Di ba? Si Madami. So hindi sila XX. Sabi ni Meme, ang dami kong witch. Oo. Sagot ni Vice. Oo. Meron akong 3 reporter na witch. Oo. Ang dami kong witch sa mga social media. May ako. So ito may pahaging na naman ba siya kay Nanay Christie? Kasi 3 sila. Oo. Si Nanay Christie, Romel Chica. Tsaka sino nga ba tong yung si isa? Wendell Alvarez. Wendell Alvarez. Sakto. Oo. 'Di ba? Hindi rin pwede naman ang Marites University, 4 sila eh. Oo. 'Di ba? Hindi rin pwede si Jobert Socaldito at saka yung Dalawa director. lang Dalawa lang sila. Oo, 'di ba? Oo nga, no. So sila lang naman yung 3. Not unless, ang pinapasaringan niya, yung trio tagapayo. Pero hindi kasi reporter sila. Oo, naman, iba naman yung programa yon. Oo. At saka sa yon, sa face-to-face. Hindi rin ang 3 Little Pigs. Oo. Hindi rin ang 3 Kings. Di ba? May mga 3 Witches, di ba? Oo, hindi rin si Papa Owen tsaka yung DJ na katandem niya. Dalawa lang din sila. Dalawa din sila. Oo. Hindi rin pwede tayo nga, sabi mo nga kanina, baklitas. So kung 1, 2, 3? Ay, hindi rin. Hindi. Nag-o-Ozempic na Oo. ako So magiging 1 na lang. Bumabawas na. At saka ilang beses natin nakita si Meme, parang wala naman siyang reklamo. Tama, 'di ba? Bakit may banat ba ngayon sila? Wala naman, pero yung natanong nga siya kung sino yung yung witch na yon. Yung witches nila. Oo, Hindi sabi na niya pinangalanan. I have 3 reporters daw na witch sa buhay niya. In charge mga buwiset, gano'n. Nagalo sa tawa. Oo. Yung mga sumasakay sa walis. Uy, sakto, di ba sinasabi natin yun dati? Oo. At least hindi sa chopsticks, Taga-Kowloon pala. Diba? Hindi, Mamon Look. Uy, Mamon Look, padala naman kayo ng siopaw. Oo nga, diba? Anyways. May isang matibay dyan sa Quezon Avenue. Ilan ba ang Mamon Look? Parang yun na lang yata, ang alam ko. Alam ko yun yung original. Oo. O kasi sa structure pa lang, diba? Customer nila doon si attorney Guanzon. Talaga?
pupunta siya doon. In fairness. Pero alam mo kung meron akong attorney na gustong-gusto. Meron akong alam regarding kay Attorney Guanzon. Ano? Na pupunta pala siya ng Australia. Talaga? Oo, meron tayong friend from Australia na nagsabi. Anong gagawin niya doon? Parang magbe-vacation lang. Talaga? Oo, bisita. Diba? Australia? Pumunta daw ng Australia si Attorney Guanzon. Hindi naman sa bandang Saan? Hindi naman sa bandang Netherlands. Ay, hindi. Sa Australia, magbabakasyon lang. Sabi yan ng isang malapit nating taga-subaybay ng Bakita. Pero ang dami talaga nagsasabi na nasan na daw si Bato de la Rosa? Tsaka bakit dire-diretso daw ang sahod ni Senator Bato? Hindi ako yun. Narinig ko lang din. Hindi ako yan. Kuya Vic de Leon Lima, hello. Diba, hindi ako yon. Batingin ko lang si Bakla po ako, lalaki yon. Batingin ko lang po si Ate Doris Bigornia. Yes. At saka si Alvin El Chico. Sa kanila ko yun na kahapon. Sabi ko, talaga ba? Kahit na missing si Senator Bato daw sa Senado, dire-diretso pa rin ang sahod. Alam mo kung minsan niya si Alvin El Chico, kinatatakutan ko na lumabas sa TV Patrol. Bakit? Kasi kung hindi pagtaas ng kuryente, pagtaas ng gasolina. Presyo ng gasolina. Busina po sa lahat ng ating mga commuter. Diba? Pip. Basta pag si Alvin El Chico lalabas, ay naku, my gosh. Kung hindi tubig, kuryente, o di naman kaya trademark niya na yata yon. Diba? Na nakakaloka. Pero nakakamiss talaga ang mutya ng masa, Doris Bigornia sa Correct, diba? Ikaw ba sino may mga namimiss mong reporter dati sa ABS-CBN? Ako, si Willard Cheng. Ayun. Diba? Isa din yun. At saka yung lagi naka-scarf. Tsaka namimiss ko naging parte, si Atom Aurolio. Si Atom Aurolio, no? Oo, sobrang crush ko talaga yun. Na may jowa na ngayon, na isa ring reporter. Si Zen Hernandez may jowa niya. Talaga ba? Tama ba, mga pangga? Ay, ko-confirm natin yan. Alam ko si Zen Hernandez yung jowa. Alamin natin yan sa isa pa din kilala nating reporter ng TV5. TV5 ba si Atom? Hindi ko alam. Sa TV5 ba siya? Hindi, nasa GMA7 GMA7. si Atom. Oo. Diba? Siya yung mga namimiss ko doon. Tapos, sino pa ba? Ayun nga si Zen Hernandez nga. Yung swerte naman. Tinapos na ni Zen ang pila kay Atom. Diba crush din niya ni Meme? Si Atom. Si Atom. Diba? Wala namang hindi yata nagka-crush kay Atom Aurolio. Pero alam mo, kinagulat ko talaga nitong MMFF, nagbago ng itsura ni Kian Cipriano. Kasi ang huli ko nakitang Kian ay yung kulot, medyo payat, gwapong-gwapo. Daddy na siya ngayon, B. At in fairness, siya ba yung parang nagpa-semical? Yes. May chemistry sila ni Clarice de Guzman. Diba? Sana magka-movie yan. Yung Kian, Kikla. Kaki. Ganon. Oo, Kaki. Diba? Kian Cipriano at saka Clarice de Guzman. Oo. Diba, Kadi, mga ganon. Dika. Ayan, ito namang si Mari Palmera, si Madam Doris daw po yung jowa. Grabe. Hindi. Hindi sinabi na nga si Zen Hernandez. Sabi si Zen ni Hernandez. Hindi, pero totoo naman din yan. Si Willard Cheng din. Yan yung mga gusto kong reporter ng ABS. Oo. Isa siya talaga pag nagbalita. Parang kilala mo si Willard Cheng. Ha? Hindi naman personally. Sa GMA, lang. kilala mo. Sino kilala mo doon? Sa GMA7. Si Sandra Aguinaldo. Yes, sino ito? Si Wish ko lang. Si Vicky Morales. Hindi, gusto ko yung nasa field. Nasa field. Dati pa yon sila Jiggy Manikad bago siya napunta ng TV5, diba? Sila yun. Tapos yung mga favorite ko doon, si sila Ivan Merina. Oo. Ayan, crush ko yan. Lalaking yun, diba? Na parang, si Ivan Merina. Tapos si Ivan Merina, nag-uulat para sa GMA News. Sila ngayon GMA Integrated News. Diba? Sino pa ba? Sa ABS-CBN yung lagi naka-scarf. Sino? Corina Sanchez? Hindi. Yung Mabangs lang pala. Oo, yung pinapadala. Uy, sila ang nagpauso talaga ng Cobra. Oo, si Corina Sanchez yun. Kung bakit po ako napanot dahil doon sa spray net na ginagamit ni Corina Sanchez.
Dati, di ba? Kasi pataasan ng palong yun dati during the 90s, di ba? Sinong hindi nagbaon ng spray net sa bag? May live-on pa nga ako. Di ba? Kulay ng damit ko ngayon yung live-on dati. Di ba? Doon na uso yung nag-half day ba ang conditioner mo. Di ba? Na nakakaloka. Yung pang naglagay ka nun, di ba? Nag-aasim-asim yung... yung sinasabi na nakakaganda. Lumabas ang Jaboom Twins. Sumayaw ng sumusunod. Sa galaw mo, sumusunod. Diba? Sinong hindi makakalimutan? Ang lakas doon, diba? Oo. Na nakakaloka. Si Abuel daw. Sino yung Abuel? Bago na kasing ibang mga Tony Abuel? Hindi ko alam. Tony Abuel. Sino yun? Hindi artista yun. Si Tony Abuel. Tumambing. Corina Tumambing. Aquanet. Ano yung mga yan? Yung spray net yun. Maan Makapagal din. Yes. Isa din yan. Diba? Tapos si Karen Davila, diba? Galing yung GMA7 diba? Steve Dailisan. Oo. Nakatutok. 24 oras. Ayan! Diba? Tsaka si Si Kuya Steve. Sino nga ito? Yung nakasalamin. Lars Santiago. Howie Severino. Yan, talaga yung mga nagdo-document na mga yan, diba? Si Abner Mercado, yung sinasabi, yung naka-scarf lagi. ABS-CBN yun. ABS-CBN. Diba? Si Kuya Abner. Ngayon nalalaman yun na. Pinky Web. Oo. Si Pinky Web na mahilig magganito kapag na-imburn. Correct. Si Nico Wahe. Ay, bago-bago na si Nico Wahe. Yung mga bag. Sino nga ngayon yung nagte-trending na gwapong reporter ng Meron eh. Alam mo, yung gwapo, yung nag-cover ng Quiapo Church, siya yung host natin sa Arena Plus noong nilabas si Miguel Tabuena. Siya yung host nun. Oh my God. Ang tangkad niya sa personal, di ba? Correct. Ang sarap niya bilang boyfriend. Oo, di ba? Kasi parang hindi ka mangangawit na umangkla, ganyan. Victoria Tulad. Ayan, naglalabas na yung mga paborito niyong reporter. Si Jeff Canoy. Yes! Ayan, si Kuya Jeff. Ayan, mabuting tao yan. Si Kuya Jeff Canoy. Si Cara David. Correct ka. Diba? June Veneracion. Naman. Dayan No comment. Si Jay Taruk. Oo. Ayan. Siyempre, alam mo yun, anak yan ng yumaong si Joe Taruk. Talaga ba? Oo. Ng DZRH. Yes, si Joe Taruk. Kauna-unahan sa Pilipinas. Correct. Ayan. Anyways, Kuya Kim. Kuya Kim. Na si Ewan Kim Chu? Kim Karaha. Iba yun. Si Kuya Kim, dati yan eh. Talagang weather boy. Oo. Diba? Ng ABS-CBN bago magkaroon ng mga ng mga 3D animation tsaka ng trivia. Na yung akala mo masasagasaan si Mel Chanco. Oo. Kasi may dumadaang trend sa studio. Yan yung mga classic. Si Kuya Kim ang nauna nagpauso nung yung gumagalaw-galaw yung likod. Kung naalala mo pa, si Angelo Castro. Ay, hindi ko naalala. Napakagwapo nun. Kasi sila yung mga pang World Tonight. Yung mga Ingleserong reporter. David Celdran. Hindi ko na naabutan. Ay, nako. Ang gagwapo ng mga yun. Nasaan na kaya sila ngayon? Kapanahonan ni Tita Mel yun, nung nasa ABS pa siya? Hindi, mas bagyat sila. Talaga? Oo. Kumaga parang yan yung mga Ayun na kasi yung mga naabutan ko. Ian Cruz din. Oo. Tama, diba? Donald Castro. Ayan din si Donald Castro. Yes! Si Donald Castro. Si Jervis Manahan. Yes. Isa rin yan. Diba? Tsaka tong si Soko. Si Gas Abelgas. Yan yung mga na institusyon. Tony Velasquez. Yes. Diba si Calvento File yan, diba? Ian Suyo, sports sa TV5. Sabi ni Mako Alvarez. Bago lang din, Chinito Cutie Ems. Ay, yan. Diba? Yan ba yung kabatch mo? Ayan na sinabi mong kamomol mo. Ay! Emil Sumangil. Oo. Ewan ko lang kung naabutan yung reporter. Johnson Manabat. Ewan ko kung naabutan pa nila na reporter Angelo Castro. Ito yung mga talagang kasama nito na sila Tina Munsod Palma. Si Sol Aragones, kongresista na. Si Laurel Legarda. Si Nag-start yan as reporter. Oo. Diba? Naabutan mo ba na reporter si Laurel Legarda? The Insider. Diba? Yun yung kanyang programa dati. Ang dami, no? Ngayon lang natin, si Jeff Caparas. Yes. Ang dami, grabe. Diba? Ray Langit. Oo, siya talaga ang the modulated voice. Ganon. Bago magkaroon ng Ben Tulfo na modulated. Yes. Talagang bago nagkaroon ng Agatha Gregorio. Oo. Saan yan? Oo. Agatha? Oo, parang ang alam ko kasi si Agat
Agaton. Oo, Agaton. Yung nasa likod ng refrigerator pumapasok. Hoy! Sa siniskwela. Diba? Si Christine Bersola, nabutan ko yan. Yes. Yan ang Julius Babaw, diba? Si Michael Pahatin. Si ano din, yung sa GMA7, yung Salima Refran. Oo. Nakakaloka. Ang dami. But anyway. Diba? Ang lakas lang, diba, mga ganyan. Diba? Na kung maaalala lang natin. Hello po sa lahat pa rin ng ating mga magigiting na mga, alam mo yun, mangungulat. Mangungulat. Kapatid natin sa sa industriya, sa pamamahayag. Oo. Yung mga talagang Mario Dumawal, yes. Sino ba namang hindi? Chino Trinidad, ang nag-iisang sportscaster na talagang sumalangit din nawa. Apakagwapo. Chino Trinidad. Puti na ba yun? Oo. Okay. Wala na. Meron pa, may partner lagi si Chino Trinidad. Gwapo din yun eh. Si Anthony Suntay ba? Hindi. Hindi ko na inabot. Winnie Cordero, oo, nandiyan pa sa diba? ABS-CBN. Nasa commercial din ng MX3. Ces Drilon. Oo. Si Ted Filon. Yan ano yung mga hindi makakalimutan ni Rosana Roses yan. Diba? Totoo sinabi naman niya yun, diba? Alam. Ang galing daw ni Manong Ted. Diba? Hindi kita kinakaya doon. Hindi, si kay Rosana naman galing, diba? Oo, pero ang pinakabanu naman, di ba, yung senador? Tamad daw eh. Ayun niya kay Osang. Bakit? Totoo naman. Ay, pero going back dito kay Meme, kaya lagi siyang sigurong pinag-uusapan. Kasi lagi siyang relevant eh. Correct. Lahat naman talaga ng kanyang mga ginagawa. Kasi iniisip ko kagabi, saang aspeto ba ng showbiz na hindi pa nagagalaw ni Meme? Wala eh. Parang lahat. Comedy, porte na niya yun. Oo. Drama, pinasok niya. Hosting, pinasok niya. Nag-try na din niya alam mo yun, iba-ibang karakter. Kasi teleserye, nag-guest naman siya. Diba? Yun na lang siguro, news reporting. Oo, diba? Bakit hindi pa siya nag-i-Star Patrol? Correct. Hindi pa. Pero sandali, parang tipong phenomenal actor naman. Para ilagay mo magchika. Hindi kasi kapag may pelikula ka, kagaya nila Kim Chu. Masabagay. Di ba nag-guest sila doon? Oo nga, no. Challenge siya para kay Meme. Oo nga. Di ba? Para kahit papaano. Hindi ko pa siya nakita doon. Di ba? Ano ba naman minsan mag-Star Patrol ka? Oo sa TV nga. Patrol, no? Magchika. Yun lang, ang hindi pa niya nagagawa sa tala ng buhay niya. Diba? Star Patroller. Ang magchika ng ibang artista. Halimbawa lang walang showtime si Meme Vice Ganda. Ano pa mga programa ng ABS-CBN ang pwedeng gawin para sa kanya? Yun nga, talk show. Yung kanyang Gandang Gabi Vice. Kasi magaling din siya doon. Kung public service, anong... Feeling ko oo din. Kasi very brainy. No? Brainy ang mama mo, diba? Talagang wala ka masasabi. Nakikipag-debate nga siya, diba? Correct. Pagdating sa ganun. Kaya nga hindi tayo pwede makipagtalo sa kanya eh. Ay, hindi. Okay, I'm sorry. Oo. Gaganong ka na. Makikinig ka na lang talaga. Sorry, Me. Sorry, hindi Me. Hindi mo kasalanan. Bakla, gaganong ka na lang. Diba? Pero alang naman, Me. Diba? Si Julius Babaw, yes, diba? Dati, parang feeling ko pwede siya yung may ka-partner siya na attorney, gano'n. Tapos... sabi ni Temso, dati daw hindi pa naman daw ganun kasikat si Meme. Nag-showbiz report din siya kasama si Mama Ogs. Talaga? Talaga ba? Galing hindi masyadong hindi masyadong na-highlight. Elgen Manda, hello sa'yo. Pero sana masubukan ulit ni Meme. Correct ka. Kasi I can't imagine TV Patrol with Meme Vice Ganda. Diba? Kahit one time lang. Challenge lang naman eh. Bakit ba hindi? Mali mo, may magpaabot ng ng challenge kay Meme. Nasa daw sila dati? DZXL. Wawang Showbiz. Oo. Ayun ang title. Oo. Wow ang showbiz. Na nakakalo. Hindi nakikwento yan sa atin ni Kuya Oji. Correct, diba? Dapat si Meme ang mag-host ng debate ng tatakbong mga pangulo sa 2020. Hindi nakipag-debate din siya. Oo. Siyempre, ang una niyang tanong, bakit niyo po napiling tumakbo? Oo. Ano pong gagawin niyo? Yun na yung mga intrusive na mga tanong kaagad no? Maraming tanong yun si Meme Vice Ganda. Correct, diba? At saka kilala niya kung sino yung mga magnanakaw dyan na makapalamukang tatakbo. True, diba? Ang tikas niyo kung tumakbo pa kayo ng 2028. Pero yun na nga talaga, bago tayo tuluyang magtapos, Marce, ayan, kahit na natin, magbibigay na tayo ng hudyata. Kung gusto mo ng 2 ticket mula sa Hiraya Tatawag Music na ba Festival, sila? Tawag na po kayo sa 87212429. Diba?
Napakasimple lang. Hindi ko, alam mo yun? Wala nga tayong tanong-tanong Wala tayong tanong. Oo. Diba? Kausapin lang natin. Diba? Mag-hello lang kayo, sabihin nyo lang inyong pangalan. Ay, maganda, tanungin na lang natin sila kung saan gaganapin. Correct. Kung nakikinig sila. Kung saan gagawin ang review muna tayo, Mare. Saan ba gaganapin talaga? Well, hindi ko sasabihin sa Clark Global City Grounds, Pampanga. At hindi ko rin sasabihin, Mare, na January 17 at 18 ito. Ayan. At ang title ng music festival na to, ay Hiraya Music Festival. Ngayon, eto na ang hudyat para sa 2 libreng tickets. Nako, eto na, tumawag na kayo sa may caller na ba tayo? 871-2429-8721-2429. Wala pa? Yan. Sa ating text line. Yan, 0945-367-8792. Wala kayo ba pwedeng gawin kung hindi ibigay lamang iyong pangalan na samang kang lugar at ang email address mo. O, diba? Yes. Tawag na! Diba? Sa darating yan na Saturday and Sunday. O, diba? Sabi ni Rome Lingon kanina, tumatawag daw siya pero parang busy daw yung line. Ah, talaga? Oo, kaya pabati na lang daw si Joe Marwin, Kuya Rolly, Kuya Romy. Ang pagbati ay mula kay Rome Chris. Correct. Ayan, kung nais yung tumawag pangga, tumawag na kayo dahil mamimigay po tayo ng 2 free ticket para sa Hiraya Music Festival na gaganapin sa January 17 to 18. Correct. It's coming Saturday and Sunday ngayon. Saturday and Sunday Oo. yan, diba? Makisaya tayo dyan dahil parang nandyan sila dahil. Do we have a caller? Diba? Wala pa. pa concert yan. Oo. Nandyan din si Rob Angeles. Ay, oo. Diba? Ano ba yung mga kanta ni Rob Angeles? Nandito ako, umiibig sa'yo. Tsaka yung ano? Rob Moya pa yun. Ano pala? Oo. Dati relasyon eh. Hoy! Tony Labrus. Tony Labrus ka. Hoy, issue ka. Mami Oni. Tony Fowler, Tony Labrus ka. Ano ba yun? Nadudulas. Hindi never naman nakarelasyon. Tony Labrus ka ay lalaki. Gusto ko ma-meet yan in person, promise lang. Parang gusto ko lang siyang mayakap. Sino? Si Tony Labrusca? Oo, 'di ba? Magiging wolf ba siya doon? Okay, ang number natin ay ayan. Okay, again sa ating text line 8721-2429 8721-2429. Yan ang ating PLDT. Sa ating text line 0945-367-8792. O yung Globe naman natin, Mare, anong number? 7001-7949. Oo. 'Di ba? O may kumukuha ng text line natin. Ayan. Isang text line natin. Oo, sa text line natin, paki-check kung may nag-message na. Ayan. Again, that's 0945 Correct. 367 872 8792. Ulitin natin naka-flash din naman sa ating social Correct. media. Sandali ko kunin ko yung Oo. Kasi para meron ng ang layo nga pala. May nag-message na ba? Oo, i-message nyo lamang ang inyong buong pangalan. Ayan! Meron na. Sino? Meron nang nag-message. Wait. Sa ating text line, ayan. Ang sagot niya ay Clark Global City Grounds. Tama naman yun. Ano pangalan? Raymond Castillo! Oh my Taga gosh! saan ka, Raymond Castillo? Magtungo ka lamang dito sa Energy FM, magdala ka ng ID. Ayan. Parang ipadadala na lang yan. Ay, ipadadala na lang ba? Through email. Oh, Ayan. okay. Raymond Castillo is send mo. Taga saan ka, Raymond Castillo? Para alam natin. Ayan, nag-message na po siya. Oo, Tama hintayin yung mo ang sagot tawag niya. mula sa Energy FM. Yan. Bukawi, Bulacan. Uy, malapit ka lang. Hello po. Good morning, good morning, good morning sa iyo. I-send mo lang ang iyong email address. Raymond Castillo ng Bukawi, Bulacan. Nanalo ka na kaagad ng 2 libreng tickets para sa ating Hiraya Festival. Mare, sa mga susunod ba nating sa susunod nating mga DJs? Kasi Oo. kay Toby din, mamaya. Meron din. Mamimigay din siya ng 2 ticket. Correct. Diba? Kaya nga naman, makinig lang kayo lagi para naman kahit papaano maging masaya ang iyong araw at buong linggo na ito at magkaroon ka ng tsansang manalo ng 2 libreng tickets mula sa Hiraya Festival na gaganapin yan this coming Saturday and Sunday. Saan, Mare? Ayan, of course, sa Hot Air Balloon 2026. Ayan, Hiraya Music Festival at Hot Air Balloon 2026 sa Clark Global City Concert Ground sa Pampanga. Correct. Ayan, Raymond Castillo, wag mong kalimutan i-text din sa amin ang email address mo. And again ipaalala natin sa ating mga pangga, hindi lang po sa Baklitas. Sa mga susunod pa pong DJs ng Energy FM sa lahat ng programa, mamimigay sila ng tagda 2 ticket. Correct.
Correct, 'di ba? Kaya nga naman, congratulations dahil simula ngayon araw hanggang Biyernes po mamimigay tayo ng libreng tickets pa din sa Lakata. Kaya nga naman ulitin ko, Raymond Castillo ng Bukawi, Bulacan, wag mo kalimutan i-text sa amin din ulit dito sa text line na sinend mo yung iyong email address. Correct. Para matanggap mo yung ticket mo kasi email yata nila sa iyo yun. Wala nang blind item. Kakasya pa ba oras kahit saglit lang? Ay! Talaga ba? Oo. Sige, singit mo. Sino itong bata-bata pang aktor na hindi na masyadong aktibo ngayon sa showbiz na ang tawag sa kanya ngayon ay Pila Balde? Aktor? Aktor. Na hindi na aktibo? Na hindi masyadong aktibo na. Hindi na talaga aktibo. Oo. Pila Balde ang tawag sa kanya dahil pila-pila daw di umano ang mga Becky na ngayon ay nakakalantarin ito. At may presyo, Mare, na nakarating sa akin. Magkano? 10,000 kada gabi. Ano sa yun? Kapalit. Buong magdamag na yun? Hindi. Siyempre hindi. So panandalian lang. Ay, mahal. Mahal ya Puentes. Ay, kasi kung buong Pero magdamag, buong magdamag yun, pag-iipunan ko. According to... according to sa... Sobrang dumi naman ng baklang to. Talagang sinabi niya. Talagang nalaman ng Metro and Mega Manila na panay ka ng ganyang mga nakakaloka naman. Hindi man lang para ma-curious lang kung sino to. Malalaman ko kung sino yung actor. Hindi mo na kailangan ma-curious dahil ibubulong ko sa'yo. Si Akla naman. Pero kasi kung kayang ipag-ipunan yan, 4 months. Give me 4 months. Hindi ako naniniwala. 2,500 per month. Magtatabi ako sa sahod ko. Ikaw na gagawin. Gusto mo ng clue? Sige nga. Kapangalan siya ng dating presidente ng Pilipinas. Hindi ko sasabihin kung anong apelyido. Basta kapangalan siya ng dating presidente ng Pilipinas. Dating presidente? Ang dami nun. So, magsisimula ako kay Manuel L. Quezon. Ganon. That's it. Ang pangalan niya, Manuelito. Hindi ko sasabihin. Wala. Emilio. Basta kapangalan ng dating presidente ng Pilipinas. Ay! Oo. Ay, okay. At yan ang kabuuan ng ating chika ngayong araw na ito. Ay, talaga ba? Oo, Mari, bukas ano? Bukas po araw ng Miyerkules. Miyerkules na. Magkapanooran na naman po tayo at magkarinigan para sa isang umatigabong chikahan na dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po sa Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy!